Psalms 46:1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga kapatid, ilang araw, ilang linggo tayong nakakaranas ng unos sa ating buhay. Literal na bagyo ang dumating sa atin. Pero nananatili tayong nakatayo, nananatili tayo na narito sa tahanan ng ating Panginoon upang sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi hadlang ang bagyo, hindi hadlang ang baha, hindi hadlang kung ano man yung mga pagsubok na nangyayari sa ating mga buhay. Kasi alam natin, God is our help in times of trouble, di ba? Ang Diyos ay narito sa atin, kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Na sa bawat laban ng ating buhay, alam natin na kasama natin ang ating Panginoon. Sabi niya dyan, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Ilagay mo dyan sa English. Hallelujah, kasi medyo mas maganda. God is our refuge and strength and every present help in time of trouble. Diba? Dito natin nakikita na ang Diyos ang ating katuwang. Na ano man ang nararanasan natin sa mundong ito, andiyan ang Diyos palagi sa ating kalagitnaan. Sinabi niya sa Psalms 54:4, sinabi niya, batid ko ang Diyos ang siyang tutulong, tagapagsanggalang ko, aking Panginoon. Diba? Ang Diyos ang katulong natin sa ating buhay. Kaya mga kapatid, lagi nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos na ginagawa sa ating mga buhay. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, pero ang Diyos ay naging tapat sa ating buhay. Na sa bawat pagsubok na ating nararanasan mga kapatid, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Nariyan ang Diyos para tayo ay samahan, para tayo ay tulungan. Nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gaya ng sinabi ko kanina, maraming bagyo, literal na bagyo na dumating sa atin, di ba? Ilang days tayong hindi nakapasok, ilang days tayong hindi nakapaghanap buhay, pero ang Diyos ang ating katulong sa bawat hamon ng buhay sa mundong ito. Sinabi niya pa sa Hebrews 13:6, kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot anuman ang magagawa sa akin ng tao. Diba? Ang Diyos ang ating sandigan. Ang Diyos ang ating sanggalang. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Na anuman ang magagawa ng tao sa atin, mga kapatid. Ano ang magagawa ng tao sa atin kung ang Diyos ay kasama natin? Kung ang Diyos ay nasa atin. So paano natin mapagtibay ang relasyon natin sa ating Panginoon? Paano natin masasabi na ang Diyos ay lagi nating katulong sa ating buhay? Diba, kailan ka ba pinabayaan ng ating Diyos? Na kahit paggewang-gewang yung pananampalataya mo, paggewang-gewang ang pananampalataya natin, pero ang Diyos ay naging tapat sa ating mga buhay. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano ang ginagawa mo, kapatid. Bagkus ang tinitingnan sa iyo ng Diyos kung gaano kanya kamahal. Kaya sa mga pagsubok na dumadating sa buhay natin, huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot, mga kapatid. Although na bilang isang tao, syempre andun yung pag-worry natin, di ba? Andun yung pag-worry natin na, kaya ko bang harapin ang pagsubok na dumating sa buhay ko? Di ba, minsan tinatanong natin sa sarili natin, na once na tayo nakakaranas sa mga pagsubok, Lord, bakit ako pa? Diba? Tinatanong natin sa ating mga sarili, bakit ako pa? Kasi nga, minsan tayo bilang isang tao, nakukulangan tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Nakukulangan tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. So ano ang dapat nating gawin bilang isang anak ng Diyos? Ano ang dapat nating gawin para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok, problema na dumadating sa ating mga buhay? Sinabi niya dito sa number 1 ko na puntos, God is our refuge and strength. Na kung tayo nakakaranas ng mga pagsubok, sakit at karamdaman, andun yung panghihina natin, mga kapatid. Physical, spiritual. Nararanasan natin ang panghihina kasi nga kulang nga tayo sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Pero sinabi niya, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas. Pero minsan, bakit nagda-doubt tayo? Minsan bakit natin iniisip sa sarili natin na tutulungan ba ako ng ating Diyos?
So ang hinahanap ng Diyos ngayong umaga, mga kapatid, is kung paano tayo magtitiwala sa Kanya at kung paano natin i-declare ang ating pananampalataya sa ating Panginoon bilang isang anak niya. Sinabi niya sa Psalms 46:1, yun nga, siya ang ating katulong, siya ang ating saklulo, na kung ano man ang kaguluhan na dumating sa ating mga buhay, nariyan siya palagi para sa atin. Huwag na tayong pumunta kung kani-kanino pa, mga kapatid. Tumingin tayo sa ating Panginoon. Kasi minsan pag tayo nakakaranas sa mga pagsubok sa buhay, lalo na pag may mga sakit at karamdaman, dapat una nating nilalapitan ang Diyos. Una nating tinatanong ang ating Panginoon. Di ba, kapatid? Patotoo ko lang, hindi ako magsasawang magpatotoo sa inyo. Nung time na dineclare si Pastor Jojo na ida-dialysis, bago kami pumunta ng ospital, nag-pray muna kami. Sabi ko, Lord, kung ano ang sasabihin ng doktor, tao siya. Pero kung ikaw ang magsabi na kailangan niyang i-dialysis, wala na akong magagawa. Pero habang nag-uusap kaming dalawa madaling araw, sabi ko mag-pray tayo na hindi matutuloy ang dialysis mo. Kasi nga, syempre, kumbaga, yung faith natin na nagbumula sa Panginoon, ipinagkaloob niya sa atin, di ba? Nang lahat na nagtitiwala sa Kanya, hindi niya ipapahiya, mga kapatid. And we declare, mga kapatid, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay namin. Sa oras ng aming pangangailangan, nakita namin ang kamay ng Diyos. Nakita namin kung paano tumulong ang Diyos sa amin sa oras ng pangangailangan. Kaya nung nasa NKTI kami, sabi ng Dr. Mrs., umuwi ka na. Iuwi mo yung asawa mo kasi hindi madialysis yan. Diba, ganun kabuti ang Diyos. Ganun kabuti ang Diyos na sa bawat nakikinig, naniniwala, nananampalataya, at namumuhay, para sa ating Panginoon, nakikinig ang Diyos sa atin, mga kapatid. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong matakot. Na anuman ang mga pagsubok na dinadanas natin sa mundong ito, mga kapatid, remember God. Always nating alalahanin ang ating Panginoon dahil andyan lang ang Diyos sa atin, di ba? Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas. Hindi yung physical na pangangatawan mo, hindi yung trabaho mo, kundi sa Diyos tayo kumukuha ng lakas, mga kapatid. Kasi alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sinabi niya pa sa Psalms 91, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, muog kat kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa salita ng Panginoon ngayong umaga, mga kapatid, ang sabi dyan, muugkot kanlungan. Kumbaga, dinideclare sa salmo na ito kung paano siya magtitiwala at kung paano siya magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid. Ikaw ang aking Diyos. Nang ibig sabihin, lahat yan ay pinagkakatiwala natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Na ano man yan, sakit at karamdaman, kakulangan, ang Diyos ay nariyan upang tayo ay samahan at tulungan. Ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Di ba? Kanino tayo nagtitiwala, mga kapatid? Hindi sa pera natin, ha? Dahil yung pera natin, mauubos yan, mga kapatid. Uubusin niya ng sakit at karamdaman. Di ba? Dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon kasi sinabi niya, ikaw ang aking Diyos, ang tangi kong pinagtitiwalaan. Ibig sabihin, sa Diyos lang tayo magtitiwala, mga kapatid. Walang iba tayong pagkakatiwalaan kung di ang Diyos lamang. Nasa buhay natin, mga kapatid, marami mang struggles na dumadating sa atin. Mga pagsubok, kawalan, gaya ng sinabi ko. Pero ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan at ang Diyos lamang ang ating kanlungan sa oras ng kahirapan at kagipitan. Sinabi niya pa sa Proverbs 18:10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Diba? Pangalan pa lang ni Jesus, makapangyarihan na. Pangalan ni Jesus Christ, walang ibang pangalan na higit sa ibabaw ng lupa kundi ang pangalan lamang ng ating Diyos na buhay. In the name of Jesus, there is peace. There is healing. There is deliverance, mga kapatid. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, huwag na nating hayaan ang buhay natin ay malayo sa ating Panginoon. Huwag tayong
tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan, bagkus ang mata natin nakafocus kay Jesus Christ. Dahil wala namang magbibigay sa atin ng kagalingan. Ang mga doktor, ang mga gamot, gagamitin ng Diyos yan para tayo ay mapagaling. Ang tinitingnan ng ating Diyos sa ating mga buhay is kung paano tayo magtiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag mong pagkatiwalaan ang lakas mo dahil anytime, pwedeng kukunin ng Diyos yan. Huwag mong pagkatiwalaan ng kayamanan mo. Sinabi nga niya sa 11, sinabi niya, ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan. Akala niya ay maliligtas siya nito sa oras ng kapamakan. Hindi. Hindi ka maliligtas ng kayamanan mo. Hindi ka maliligtas ng kalakasan mo, kapatid. Ang tanging magliligtas lamang sa iyo ay ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Diba? Kaya tayo sa atin bilang mga anak ng Diyos, lagi nating nanaisin at lagi nating alalahanin ang Diyos sa buhay natin. Remember God. Simula na ikaw ay isinilang sa mundong ito, lagi mong alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kahapon nung nag-prayer and fasting, ang in-exhort ni Pastora Karen is yung Ecclesiastes, mga ngaral. Sabi niya, alalahanin mo ang Diyos nung ikaw ay nabubuhay. Paano na lang kung pagdating ng araw, gusto mo maglingkod sa Panginoon pero hindi ka na makahakbang papunta sa church. Hindi ka na makaakyat papunta sa church dahil nasa third floor tayo. Lahat ng church ng Victory nasa third floor. Diba? Kaya kailangan natin na ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Ang Diyos ang ating kanlungan, mga kapatid. Ang Diyos ang kailangan natin sa ating buhay, hindi ang trabaho mo, hindi ang pera mo, hindi ang kayamanan mo, at hindi ang lakas mo, kapatid. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lahat kung ang puso natin ay laging nakatuon sa ating Panginoon. Kung ang puso mo at ang puso ko ay laging nagtitiwala sa Panginoon na walang ibang kanlungan kundi ang Diyos lamang. Na walang ibang magbibigay ng kalakasan kundi ang Diyos lamang. Hindi yung vitamins na iniinom mo, kapatid. Diba? Kahit anong inom mo ng vitamins, kung nagpupuyat ka, useless yan. Kahit anong inom mo ng gamot, kung hindi ka nagtitiwala sa ating Panginoon, hindi ka gagaling. Diba? Ang tanging hinahanap ng ating Panginoon sa umagang ito ay yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kung paano tayo magtitiwala sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Kaya sa atin, mga kapatid, huwag nating gawing kanlungan ang pera natin. Kasi anytime yan, pwedeng babawiin ng Diyos yan sa atin. Yung magandang trabaho mo, pag wala kang time sa Panginoon, babawiin ng Diyos sa iyo yan. Kaya sa atin, bilang mga anak Diyos, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Magtitiwala tayo sa ating Panginoon dahil siya lamang ang ating kanlungan. Sa lahat ng mga pagsubok na dumadating sa ating buhay, maging ang kalakasan natin ay nagmumula sa ating Panginoon. Bigyan natin ng panahon at oras ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Alam niyo, sa araw ng linggo, sa gabi, parang, minsan kasi lahat naman tayo, di ba? Lahat tayo busy sa bahay, lalong-lalo na yung mga nanay. Pero makikita mo pag araw ng linggo at gabi, iilan lamang ang nasa church. Iilan lamang kami dito sa loob ng church. Diba? Kung sino yung nagmi-ministry, yun pa rin at yun pa rin ang nakikita namin pagdating ng araw ng linggo. Bigyan natin ng panahon ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Yung mga naranasan natin, mga pagsubok sa buhay natin, paalala ng Diyos yan sa atin. Diba? Pinapahintulutan ng Diyos na mangyari yan sa ating mga buhay dahil gusto ng Diyos na lalo tayong lumapit sa Kanya. Gusto ng Diyos na tayo lamang na gawin natin siyang kanlungan sa ating mga buhay at sa atin. Gawin natin siyang kalakasan sa buhay natin. Discipleship night, iilan lang ang dumadating. Diba? Sa mga gawain natin, prayer and fasting, iilan lang tayo. Iilan lang. Kung sino-sino nga lang ang may ministry, yun lang. Bakit? Yun lang ba ang nangangailangan ng kaligtasan? Lahat tayo, mga kapatid, nangangailangan ng kaligtasan. Hindi ka maliligtas ng trabaho mo, sinasabi ko, hindi ka maliligtas ng kayamanan mo. Ang kailangan natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Sinabi niya pa dito sa number 2 na puntos ko,
Do not be afraid. God is in our midst. Huwag kang matakot. Na ano man ang gagawin sa'yo ng tao, huwag kang matakot, kapatid. Kasi kasama mo ang Diyos. Hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mapapahiya. Hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay malulugmok. Hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maghihirap. Kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok, problema sa buhay, pero yung joy at yung peace na nilalagay ng Diyos sa puso natin, mga kapatid, hindi kayang unawain ng tao sa sanlibutan yan. Proven and tested ko na yan nung time na kami ay sinubok ng, pinahintulutan na subukin ng ating Panginoon. Nakita ko sa buhay namin, nakita ko na kung paano kumilos ang Diyos. Na habang nakahiga si Jojo sa higaan, habang nakatitig lang siya sa akin, pero yung peace tsaka yung joy nasa puso ko. Yung kapayapaan na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kasi bakit? Ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin, mga kapatid. Kaya huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. Alam mo, ang salita ng Diyos, paalala lang yan sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Kasi sa mga pagsubok na dumadating natin sa ating mga buhay, minsan nakakalimot tayo eh. Minsan inuuna pa natin kung halimbawa tayo may mga sakit, pupunta tayo sa doktor. Hindi muna tayo nanalangin. Ang iba nga dyan, pumupunta pa sa albularyo eh. Di ba? Pero tayo mga Kristiyano na mga kapatid, huwag tayong magtiwala. Alam na natin ang salita ng Panginoon. Na ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Na sa oras ng mga pagsubok, huwag kang matakot, sabi ng Panginoon. Dahil nasa inyo ako, nasa kalagitnaan ka namin, Panginoon. Sinabi niya sa Psalms 46, di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat ang bundok ay matangay. Sabi ng salita ng Diyos, di ka dapat matakot. Na kahit ugain ka man ng pagsubok sa buhay mo, meron lang tinuturo ang Diyos sa atin, mga kapatid. Tinuturuan lang tayo ng ating Panginoon. Kasi once na hindi natin maranasan yung mga pagsubok sa buhay natin, hindi tayo magtitiwala sa Diyos. Hindi tayo magtitiwala sa Diyos at hindi tayo magkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Kung wala yung mga pagsubok na dumadating sa buhay natin, hindi tayo magtitiwala sa Panginoon. Pero salamat sa mga pagsubok, salamat sa mga pag-uga na yan, ng problema sa buhay natin, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Diba? Kung wala kang pagsubok, kung nasa comfort zone ka, hayahay ang buhay, mga kapatid. Bigyan natin ng oras ang Diyos, diba? Magsakripisyo tayo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Sinabi niya pa sa 3, sinabi niya, kahit na mangalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbal. May ilog na galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Diba? Joy ang ibibigay ng Diyos sa atin. Na sa oras ng pag-uga, pagliglig sa mga problema natin, mga kapatid, andun yung joy. Kasi naranasan ko yung joy na yan, sa totoo lang. Iba, na habang ikaw ay sinusubok, yung joy na binibigay ng Diyos sa puso mo. Iba, mga kapatid. At hindi yan naunawaan ng ibang tao sa labas. Hindi yan naunawaan ng mga tao sa sanlibutan, mga kapatid, na kahit may pagsubok ka, nakangiti ka lang. Na kahit may pagsubok ka, kulang na kulang ka na. Pero yung joy na ibinibigay ng Diyos sa iyo, iba, mga kapatid. Masayang maglingkod sa Panginoon. Na kahit meron ka, kahit wala ka, kahit may mga pagpapala, may kayamanan, may pera, dapat lagit nating i-connect ang ating buhay sa Panginoon. Laging nakakonekta ang buhay natin sa Panginoon, mga kapatid. Para pag dumating man yung unos sa buhay natin, alam natin na meron tayong kakapitan. Alam at hindi tayo matatakot kasi nga kasama natin ang ating Panginoon. Sinabi niya pa sa Isaiah 41:10, sinabi niya, Diyos, hindi ka dapat mangamba. Diba? Sinasabi diyan, ako'y isa sa iyo, sabi ng ating Panginoon. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Takot, mga kapatid. Sama-sama tayo maglingkod sa Panginoon.
Para pag sinubok tayo, di ba? Mararanasan natin yung joy, peace na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kasi sama-sama tayong manalangin para ugawin ang pagsubok na yan sa buhay natin. Liligligin natin. Nung revival night, wala kayo dito. Sa totoo lang, maganda ang ginawa ng Diyos. Yun yung mga gawain na sayang ang mga pagkakataon na hindi natin aatinan. Grabe ang pagkilos ng Diyos nung nagkaroon tayo ng revival night. Minsan kasi yung mga bisita na ini-invite dito para mangaral, kapatid, huwag kang lumiban. Kasi hindi mo alam, yun ang gagamitin ng Diyos para mapalaya ka. Yun ang gagamitin ng Diyos para baguhin ang buhay mo. Kaya pag may mga bisita, pag nag-i-invite tayo, attend kayo, magsama pa kayo. Kasi instrumento ng Diyos yun para ikaw ay palayain, para ikaw ay pagpalain, at higit sa lahat, para ikaw ay pagalingin. Physical man yan, spiritual man yan, mga kapatid. Sinabi niya pa dito sa Psalms 23:1, Hallelujah! Ay, 23:4 pala, Norse. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katakutan. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Yung tungkod na yan sa mga shepherd, ginagamit yan para pantaboy. Diba? Pastol, sabi ni Ate Lot. Salamat, Ate Lot. Pantaboy yan sa mga sa mga hayop na gustong lumapa doon sa alaga. Diba? At ang tungkod na yan, nagsisimbolize kay Jesus Christ yan sa buhay natin, mga kapatid. Diba? Dahil kung wala ang Diyos, hindi natin kayang lagpasan ang mga pagsubok sa buhay natin. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalan. Ang presensya mo, Panginoon, ang aking gabay, ang aking sanggalang, ang aking pangako, ang aking pamalo. Tulad ng isang pastol, yung tungkod na ginagamit niya, di ba? Nagbibigay direction kung saan papasok yung kanyang mga tupa. Ililid niya sa pamamagitan ng kanyang tungkod. At ang tungkod na ginagamit niya, panghampas niya yan sa mga leon, sa mga hayop na nais kainin, yung mga tupa. Diba? Ganon ang Diyos natin kung paano magprotekta sa ating mga kapatid. Kung paano ibigay ng Diyos ang protection niya sa bawat mga anak niya. Sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa Panginoon, hindi sa sarili mong lakas. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Diba? Ang ganda ng salita ng Diyos, wala akong katakutan pagkat ikay aking kaagapay. Alam niyo, declaration ng ating pananampalataya yan sa Panginoon. Dinideclare natin ang katagumpayan dahil kasama natin ang Diyos. Na dumaan ka man sa madilim ng buhay mo, dumaan ka man sa mga pagsubok ng buhay mo, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ang proteksyon ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos, mga kapatid. Zephaniah 3:17. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Nasa piling natin si Yahweh, mga kapatid. Kasama natin ang Diyos. At ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Di ba? Ang kapangyarihan ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Ang kapangyarihan ng Diyos ang magbibigay sa atin kagalakan. Ang kapangyarihan ng Diyos ang magpapalaya sa atin, mga kapatid. At ang gabay ng Diyos ang lagi nating naisin sa ating buhay. Hindi yung gabay ng mga namatay, ha? Kasi minsan sa mga patay na nga, sasabihin pa natin, gabayan mo kami. Eh kung buhay nga siya, hindi niya ginabayan ng sarili niya eh. Diba? Kaya sa ating mga Kristiyano, matagal na tayong Kristiyano, mga kapatid, huwag na tayong maniwala sa mga Ate Lot? Superstitious? Yung mga tradisyon na paniniwala. Diba? Hihingi ka ng gabay sa patay. Ipatay na yon. After ng kamatayan, paghukom.
Diba? Kaya habang nabubuhay ka, gabayan mo ang sarili mo na maglingkod sa Panginoon. Hindi yung gagabayan ka ng patay. Ano ang magagawa ng patay sa iyo, kapatid? Walang magagawa ang patay sa atin, mga kapatid. Kaya habang tayo nabubuhay, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Huwag nating hayaan na yung paglilingkod, yung pag-ibig ng Diyos na tinatamasa natin, mga kapatid, babaliwalain natin. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung titingnan natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, sabi nga kahapon, iilan lang yung pagsubok na naranasan natin. Pero yung kabutihan ng Diyos, pag binilang mo, hindi mo kayang bilangin. Diba? Ganun ang pagtitiwala sa Panginoon. Lagi nating tingnan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong tumingin sa mga problema. Yung problema, dyan lang yan eh. Lahat tayo nakakaranas ng problema. Depende na lang kung paano natin hawakan ang problema. Depende na lang kung paano natin sayawan ang problema, di ba? Siyempre, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin palagi. Hallelujah, Jesus. Isang malakas na palakpak sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Ang pangatlong puntos ko, mga kapatid, is God is in control. Diba? Ang Diyos lamang ang may kakayahan na kontrolin ang mga pagsubok sa buhay natin na dumating. Nilalang ka ng Diyos, kaya kaya niyang kontrolin ang mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Sinabi niya sa Psalms 46:10, sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutay pinakadakila. Diba? Sinasabi niya, kumbaga, inuutusan niya, kinakamand niya, na ihinto ang labanan. Kaya sa buhay natin, kayang sabi ng Diyos, sakit at karamdaman, umalis ka sa katawan ni ganito. Sakit at karamdaman, palayain mo. Kahirapan, umalis ka sa taong ito, di ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin, kapatid, we have the power and authority na palayasin ang gawa ni Satanas sa buhay natin simula na tinanggap natin ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutay, pinakadakila. Diba? Wala nang ibang dakila pa sa mundong ito, kundi ang Diyos lamang. Kaya sa ating paglilingkod, mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon ang lahat. Kasi hindi nga natin kaya kung tayo lang eh. Hindi natin kaya kung wala ang Diyos sa buhay natin. At salamat sa mga pagsubok na naranasan natin bakit meron tayong tamang relasyon sa Panginoon. Kasi nung time na nagkaroon ng pagsubok sa buhay ko, siguro hindi ko alam kung saan ako pupunta. Baka nadala ko rin si Jojo sa albularyo. Jesus' name. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil meron na tayong relasyon sa Panginoon. Diba? Dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon. At salamat sa mga pagsubok na yun, mga kapatid. Bakit? Doon natin nakita kung paano tayo tutulungan ng ating Panginoon. Titingnan natin yung mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Diba? Magagalak ka after ng pagsubok, there is rainbow nga daw. Diba? Sa kabila ng pagsubok, pagkatapos ng pagsubok, andun na yung kagalakan kasi nga natanggap mo na ang tagumpay na nagmumula sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sa mga pagsubok niya yan, sabihin nyo lang, bahala ka na, Lord. Kasi iba, pag sinusubok, bahala ka na, Batman. Sino ba si Batman? Kasi sa Facebook, di ba, nakikita natin, bahala na si Batman. Minsan may kausap ka, bahala na si Batman. Minsan nga, thank you, Papa G. Ako talagang, sino si Papa G? Sabi ko doon, nagko-comment talaga ako para malaman ko kung ano yung sasabihin niya. Si Papa God nga daw. Sabi ko, minessage ko siya ng private. Sabi ko sa sunod, sabihin mo kung sino. Kasi dapat natin sabihin. Dapat natin sabihin sa Panginoon. Hihingi ka ng tulong kay Papa G. Sino yan? Pwedeng Gardo. Diba? Kasi hindi natin alam eh. Sino yan si Papa G na sinasabi? Kaya mga kapatid,
Pag manalangin ka, sabihin mo, salamat, Panginoong Hesus. 'Di ba? Para alam natin. Kasi yung mga tao na walang tamang relasyon sa Panginoon, akala nila sino si Papa G. Kaya dapat, hallelujah, kailangan natin i-rebuke. 'Di ba? At doon natin papasukan ng salita ng Diyos, mga kapatid, na kung paano magpapagaling ang ating Panginoon. Kasi merong nanay, sabi niya, salamat Papa G, may sakit kasi mga anak. Minessage ko siya, para hindi naman siya mapahiya. Sino si Papa G? Sabi niya, si Papa God. Sabi ko sa sunod, pag nagpanalangin ka, sabihin mo yung buong pangalan. Kasi hindi natin alam kung sino ang hinihinga natin ng tulong, di ba? Na sa bawat panalangin mo, dapat sabihin mo sa Panginoon. Literal na sabihin mo sa Panginoon. Hindi Papa G, hindi si Batman. Dahil walang kapangyarihan yung tinatawag mo. I-declare natin, mga kapatid, na si Jesus lamang ang kailangan natin sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. Sinabi niya pa sa 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Lahat na mga problema natin sa buhay, ibigay natin sa Panginoon. Sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Di ba? Hindi kahayaan ng Diyos. Hindi hahayaan ng Diyos na malugmok ka sa problema. Hindi hayaan ng Diyos na malugmok ka sa kahirapan, kapatid. God is in control. Kayang kontrolin ng Diyos ano man yung mga nararanasan mo ngayon. Yung isipan natin, yung mga depression na yan, anxiety. Nung naranasan ko yan, ang hirap. Kasi hindi pa ganun kalalim ang pagtitiwala ko sa Panginoon. Hindi pa ganun kalalim yung relasyon ko sa Panginoon. At salamat na binigyan ng Diyos ako ng tamang pundasyon kung paano ko nakilala ang Diyos. Na sa pamamagitan ng mga ganyang sakit, gagamitin ng Diyos yan kung paano tayo magtitiwala sa Kanya. Diba? Kaya magpasalamat ka pag nakakaranas ka ng pagsubok. Kasi mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Huwag kang panghinaan ng loob. Sinabi niya dito sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Maging grateful tayo, mga kapatid. Sabi ko nga kay Jojo, grabe ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. No? Salamat sa Panginoon. Kasi nung wala ang buhay namin sa Panginoon, ayan na naman, alam mo, sa totoo lang, sabi nga ni Pastor Erwin, dapat kailangan nating ipatotoo ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kasi paano natin maihayag ang salita ng Diyos kung hindi nalalaman ng tao ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay mo? Diba? Kaya dapat, sa mga patutuo natin, doon nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Hindi pa nag-aaral si Joshua ng college, yung kailangan namin daw ng 50,000. Sabi ko, kulang yan. Pero salamat sa Panginoon, gagraduate na si Ninin. Diba? Gagraduate na siya sa college sa darating na Tuesday. Glory to God, mga kapatid. Hallelujah. Wala kaming kapera-pera, sa totoo lang. Wala kaming pera. Pero yung provision ng Panginoon, nakikita namin kung paano siya kumilos sa buhay namin. Kaya sa maliliit na bagay, sabi ko kay Pastora Karen nung umuwi ako ng Iloilo, sabi ko, alam Pastora, pag akyat ko sa unang hagdan ng eroplano, tumulo ang luha ko. Kasi nung time na nagtatrabaho ako, hindi ko naranasang sumakay sa eroplano. Pero nung wala na akong trabaho, doon pinakita ng Diyos ang provision niya. Diba? Ganon kabuti ang Panginoon na sa maliliit na bagay, mga kapatid, pasalamatan mo ang Diyos. Sa sinisweldo mo, nakatiting lamang, kabahagi mo ang Diyos. Dapat kabahagi mo ang Diyos sa lahat ng kinikita mo. Kasi doon mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sabi ko, alam mo, nung may trabaho ako, sa barko lang kami sumasakay, minsan roro pa. Wala namang masama kung sa roro. Kaso lang, nung maliliit pa sila Ninin, nakakatakot kasi yung alon pumapasok sa loob. Sabi ni Ninin, ayaw ko nang sumakay sa maliit na barko, ma. Sabi niya ganon. Salamat sa Panginoon, di ba? Na kahit nung time na nakasakay ako ng airplane, wala akong eroplano, pero nakasakay ako ng eroplano, di ba? Kahit wala akong pera, di ba? Ganon, mga kapatid. Advertisement yun. Hallelujah.
O di ba ganun kabuti ang Diyos na sa maliit na bagay, dapat nakikita natin. Nakikita natin yung mga pagpapala na natatanggap natin. Kasi magpapasalamat lang tayo pag nakatanggap ka ng 50,000, 100,000. Pero sa mga maliliit na bagay, pasalamatan mo ang Diyos, kapatid. Glory to God sa buhay ng bawat mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Kaya sabi ko, grabe ka Lord, grabe ang ginagawa mo sa buhay namin. Sa totoo lang, magagala ka kasi sa kabutihan ng Diyos na ginagawa sa buhay natin kung ina-appreciate mo yung maliliit na bagay. Pero kung hindi ka marunong mag-appreciate kahit malaking bagay na binibigay sa'yo ng Diyos, hindi ka marunong magpasalamat, kapatid. Sa maliit na bagay, pasalamatan mo na ang Diyos. Sa maliit na bagay, dun nakikita ng Diyos kung paano ka maging grateful sa mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Sinabi niya pa sa Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Diba? Yung kapayapaan na habang nakakaranas ka ng pagsubok, yung peace na binibigay sa iyo. Ngayon sinabi ko kanina, hindi yan naunawaan ng tao sa sanlibutan. Kung bakit ka nakangiti habang sinusubok ka. Siguro nakikita nyo sa amin, akala nyo walang pagsubok pero naka-smile pa rin, di ba? May kanya-kanya tayo mga pagsubok, mga kapatid. Pero depende na yun sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Ang pagtitiwala na ibibigay mo sa Panginoon kung meron kang tamang relasyon sa Diyos. Kaso lang kung wala tayong tamang relasyon sa Panginoon, paano yung pagtitiwala natin na ibigay natin sa Panginoon kasi nga wala tayong tamang relasyon sa ating Panginoon. Kaya sa atin bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos ang ating tulong sa lahat ng mga pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. Huwag kang magsawang maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong magsawa. Sinabi niya pa dito sa 1 Samuel 12:16. Matatapos na ako. Ngayon, tingnan ninyo ang kababalaghang gagawin ni Yahweh. Humanda kayo sa kababalaghan na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Humanda tayo sa himala na gagawin ng Diyos sa buhay natin ngayong umaga, mga kapatid. Hallelujah. Diba? Kasi ipapahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang himala sa bawat mga anak na nagtitiwala sa kanya, mga kapatid. Ngayon, tingnan ninyo ang kababalagan. Ang salita ng Diyos nga, Just, manatili kayo sa kinaruroonan ninyo at tingnan ninyo ang kamangha-manghang bagay na gagawin ng Panginoon sa inyong harapan. Sabi ng Lord, relax ka lang, kapatid. Relax ka lang, anak. Kung saan ka nakaupo ngayon, sa online natin dyan, kung saan ka nakaupo, relax ka lang. Manatili kayo sa kinaruroonan ninyo at tingnan ninyo ang kamangha-manghang bagay na gagawin ng Panginoon sa inyong harapan. Kung nakakaranas ka ng mga pagsubok, sakit at karamdaman, magpapalaya ngayong umaga ang Diyos. Magpapagaling ngayon ang Diyos sa umagang ito. Anong uri man yan ang sakit at karamdaman, mga kapatid, manatili kayo sa kinaruroonan ninyo at tingnan ninyo ang kamangha-manghang bagay na gagawin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Salamat sa Panginoon. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. At ang pag-asa na yun ay nag-uumpisa sa pananampalataya natin ang pagtitiwala sa Panginoon. Kasi hindi natin matatanggap ang mga kamangha-manghang bagay na yan kung wala tayong pagtitiwala at wala tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Katulad ka ng isang alon na paghampas sa kabila, paggewang-gewang ka, kapatid. Kaya sa umagang ito, sabi niya pa sa Isaiah 40:31, dito ako magtatapos, mga kapatid, hallelujah. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Diba? Ganon kabuti ang salita ng Panginoon. Ganon ang Diyos magbigay sa atin ng kalakasan sa lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Huwag nating
pagkakatiwalaan yung sarili nating lakas, mga kapatid. Tayo ay patuloy na magtitiwala sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin, lumapit sa Panginoon, ibigay man yan, ano man yung nararanasan mo sa mga oras na ito. Hindi pipi ang Diyos, hindi bulag ang Panginoon, hindi bingi ang Panginoon para dinggin ang mga problema mo sa buhay. Ang Diyos naman, hindi lumalayo yan sa atin eh. Tayo lang ang lumalayo sa Diyos. Di ba mga kapatid, pag nararanasan natin ang comfort zone sa buhay natin, di ba nakakalimutan natin ang Diyos? Kasi nga, para bang hindi ko kailangan ang Panginoon kasi meron akong ganito, meron akong ganyan. Pero sa mga pagsubok na nararanasan natin, doon natin makikita ang kapahayagan ng ating Panginoon. Doon natin makikita ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa atin. Sinabi nga niya sa 1 Corinthians 15:58. Ito ang last ko. Mga kapatid, tayo ay tumayo. Hallelujah. Tinatawagan ko ang music team sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Sinabi niya sa unang Korinto 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Diba? Maging matatag tayo. Maging masipag tayo. Na kahit umulan, bumagyo, kung may gawain, punta tayo sa church, mga kapatid. Na kahit bumabaha sa labas, one time naranasan namin, maka-attend lamang ng prayer and fasting. Ginapang namin ni Ate Virgie dun sa kabilang kanto. Makarating lang kami sa church. Kasi ganun yung pagnanasa natin, na patuloy nating maranasan ang presensya ng Diyos, mga kapatid. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tinitingnan ng Diyos is kung paano tayo magtitiwala at kung paano natin ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Kung paano tayo magsakripisyo para sa gawain ng ating Panginoon. Kapatid, ang Diyos ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw at ako ay maligtas sa kasalanan. Upang ikaw at ako ay mabigyan ng buhay, mga kapatid. Huwag kang matakot. Nariyan ang Diyos. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng laban natin.